Pag-usapan natin ngayon ang lumalalang problema ng pinagbabawal na substance o pulburon sa ating bansa. Ito, may post si Sas Rogando Sasot na nabasa ko. Medyo nakakabahala. Ito, 3 hours ago ang kanyang post. Sabi niya, "How on earth we transitioned from addictos benedictos fearing for their lives to openly doing shabs or session, pulburon session on FB, Facebook. I just saw another video. Nakakaloka." Sinabi niyang another video, ibig sabihin may napanood na ni Sas nung una. So ito, another video. So ibig sabihin, dumadami ang mga tao na gumagamit ng pulburon at ina-upload pa nila sa Facebook. Kaya sabi niya, nakakaloka. So, ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Sinasabi ng administrasyon na tagumpay daw ang kampanya laban sa droga ngayon. Sa statistics ng PNP, bumababa ang crime index. Well, sa kanila yun. Yun ang data nila. Yun ang data. Hindi natin, we cannot question it. But kung i-base natin what is actually happening on the ground, to me, ibang-iba. Ramdam ko na hindi na ako, kung ako, I don't know sa inyo, hindi na ako safe lumabas basta gabi. Hindi katulad panahon ni PRRD. Nako, talagang there's a sense of peace. Talagang wala, nanginig ang lahat eh. Tahimik. Ngayon, wala na. Kaya mga nakakausap kong tao, every time mag-visit ako different places in Mindanao. Kahit hindi pa ako, nung panahon pala ni PRRD, "Sir, okay na. Wala na dito yung mga addictos benedictos. Tumahimik na." Ay, salamat. Ito na ang panahon. The same place na bisitahin ko. Sabi niya, "Sir, nakakalungkot bumalik na. Mismong mga anak ng sundalo gumagamit na." Ganun. And then, yung isang nakausap ko na retired na Master Sergeant, sabi niya, "Sir, dito likod ng kampo ng militarya, wala na. Nandiyan na sila. Bumabalik na. Ano pang nangyayari?" Ganun. So, I don't know what's happening sa ating bansa. Okay, magbasa lang ako sa mga comments. Emily Pador Taylor, "Iba talaga sa panahon ni PRRD. I can go home feeling relaxed and enjoy. But now, I'm hesitant. It's not safe anymore." Oh, maalala ko yung nakausap ko na retired US Navy. Before umupo si PRRD na presidente, sabi niya, kasi based in the US itong nakausap ko, magbakasyon siya sa kanilang lugar, I think, Nueva Ecija. Hindi siya lalabas kung hindi niya dala-dala yung kanyang pistola. May license, may permit to carry. So, wala siya, kasi delikado eh. Kaya lang sabi niya, nung umupo si Digong, pantayin ko, biglang tumahimik ang aming community. Wala na talaga. Sabi niya, mga standby, mga diyan, wala na. Mga addictos, wala na. So, yung aking pistola, wala na. Binigay ko na.
Hindi ko na kailangan. Bakit pa ako magdala? So, sabi ko, kuya, ngayon, wala na. Iba na. Bumalik na yung dati. Yung nakausap ko na retired nga kapitan ng barko. At nagtatrabaho pa rin siya sa isang malaking pantalan sa Mindanao. Sabi niya, sir, wala na. Bumalik na naman yung kalakaran ng pulburon dito sa pier. Open. Panahon ni PRRD, halos nawala lahat. Ngayon, wala na. Bumalik na. Okay, ano pa? Bing Job, sabi niya, oh my God, save the Philippines and us from this horrible government servant. Madeline Gerson, because the administration is complicit. Judicial Jose, BBM Liza Romualdez legacy. Brad Stanislao, an insult to a nation with a majority of peace-loving people, excluding criminals and addictus. So, yeah, God save the Philippines. Magdasal na lang po tayo. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Namo-monetize tayo dahil sa inyo. Lalo na yung mga hindi nag-skip ng ads. Okay, salamat. Ang ating income itinutulong natin sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapatayo sila ng bagong bahay or ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Kaya panoorin nyo ang video na ito kasama kayo sa pagtulong.